Magandang umaga po muli. Ako po si Tita V at samahan niyo po ako para sa ating morning devotion. Dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang araw na ito at ang pag-aaral ng inyong salita bilang panimula ng aming umaga. Salamat Panginoon sa inyong presensya maging sa anointing sa inyong lingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa Ephesians 2:10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do." Sa Tagalog, sabi sa Efeso 2 verse 10, "Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Jesucristo, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man." Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ang iyong mga anak ay magiging sindami ng mga bituin sa langit. Ngunit iisa lamang ang kanyang naging anak. Iyon nga ay si Isaac. Si Isaac naman nagkaroon ng dalawang anak, si Esau at si Jacob. At si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki at 2 babae. Isa sa kanyang mga anak na lalaki ay si Joseph. Naalala niyo dun sa ating mga naunang devotion na ito ang ginamit ng Panginoon upang ang mga Israelites ay makarating sa Ehipto nung panahon ng tagutom. Sa 12 anak na lalaki ni Jacob, isa rin dito ay si Levi, na kung saan ito ay mas nakatatandang kapatid ni Joseph, at dito nagmula ang henerasyon ni Moses. No? Si Moses ay tinawag ng Diyos upang iligtas ang mga Israelitas mula sa Egypt na siyang nanggaling sa angkan ni Levi. At dito nga unti-unting pinakita ng Diyos ang kanyang sinabi kay Abraham. Ang kanyang mga anak ay magiging sindami ng mga bituin sa langit. Dahil nung panahon na sila ay nasa Ehipto, ay lalong dumami ang kanilang populasyon. Pero kahit sila ay naging mga slaves or mga alipin sa Egypt, ay padami pa rin ang padami ang kanilang angkan, ang mga Israelitas, no? Dahil dito hindi ito ikinatuwa ng Pharaoh, kaya't binigyan sila ng mas mahirap na mga trabaho upang mapagod ng husto ang mga Israelitas at ang mga babaeng Israelitas ay hindi magbuntis. Subalit kabaligtaran nito ang nangyari. Mas lalo pang dumami ang mga Israelitas. At dahil dito, mas lalo rin silang pinahirapan ng Pharaoh at binigyan pa ng mas maraming mga trabaho. Dahil doon ay lalong nanalangin ang mga Israelitas na naway magpadala sa kanila ng taong pwedeng tumulong upang sila ay makaligtas o makatakas na sa paghihirap na kanilang dinaranas. Ngayon, eto na si Moses na tinawag ng Diyos. An 80-year-old Moses went back to Egypt to rescue the Israelites from slavery bilang pagsunod sa pinagagawa sa kanya ng Diyos. Kailangang dalhin ni Moses ang mga Israelita sa Kanaan, ang lupang pangako, na kung saan ay kailangang bumalik sila doon, ay pumunta sila doon sa Kanaan upang bumalik ang kanilang pagsamba sa tunay na Diyos. At ito rin ang sagot ng Diyos marahil, or talagang ito ang sagot ng Diyos sa panalangin ng mga Israelitas na nananalangin na magpadala ng isang taong tutulong sa kanila upang matapos na ang paghihirap nila sa Ehipto. Tayong lahat ay may itinakdang tungkulin ng Diyos na dapat nating gampanan. Kaya tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Ikaw kaibigan, alam mo ba ang dahilan kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo? Katulad ni Moses, may dahilan kung bakit siya iniligtas ng Diyos mula sa dapat siya ay mamamatay na nung sanggol pa lamang, no? Subalit iniligtas siya, naging prinsipe sa Ehipto at ngayon ay tinawag upang iligtas ang mga Israelitas. Sabi nga ng isang manunulat, ang pinakakawawang tao sa mundo ay yung taong hindi alam kung ano ang kanyang layunin sa buhay.
Sabi nga ni Rick Warren, ang author ng Purpose-Driven Life, dapat daw ay tinitingnan natin ang ating buhay dito sa mundo na meron tayong assignment na ipinagagawa ang Diyos. At kailangan nating patuloy na magtiwala sa Diyos as we continue to do God's purpose in our lives. Abraham was called to become the father of many nations. Isaac, Abraham's son, was born to fulfill his father's mission. The mission then flowed to Jacob, who begot 12 sons, from whom the 12 tribes of Israel came from, where Moses came from as well. Pinakita sa Biblia na lahat sila ay may layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Ikaw, alam mo ba ang purpose ng buhay mo dito sa mundo? Alam mo ba kung ano ang good works na pinagagawa ng Diyos sa atin or sa iyo? Sabi nga sa ating binasa, inihanda na ng Diyos ng advance ang ating dapat na gagawin habang tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit malalaman mo lamang ito kung ikaw ay may personal na relasyon sa Diyos. Kung nais mong magkaroon ng personal na relasyon kay Jesucristo, i-click mo lamang ang link sa comment section to serve as your guide on how to accept Christ as your Lord and Savior. Let us pray. Heavenly Father, dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isang nakikinig ngayon, O Lord God, ay malaman o madama kung ano talaga ang kanyang layunin dito sa mundo habang kami or habang siya ay nabubuhay. Panginoon, mahalaga ang buhay na ibinigay ninyo sa amin. Kaya't mahalaga rin ang tungkulin na nais ninyong gampanan namin dito sa lupa habang kami ay nabubuhay. Dalangin ko rin po, yaong wala pang personal na relasyon kay Jesucristo, naway gamitin niya ang guide upang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ulitin ko po, meron pong prayer guide sa comment section if you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior para ikaw ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga pong muli. Love and prayers, Tita V.